God's guidance and wisdom. God's love and guidance sa atin. Kaya nga sabi natin, diba, fix our eyes on Jesus. And then kung iisipin natin ang banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ay bahagi ng Trinity, kung saan kasama si Jesus na sinasabi sa John, the Word became flesh. Oh. Yung Trinity ba ay magkakaiba? Hindi. Iisa lang siya. So therefore, we conclude that Jesus is the ultimate guide and the Bible reveals His will. Jesus is the ultimate guide at ang kanyang salita, pinahayag na ang kanyang plano at kalooban. When we follow Jesus and the teachings He gave, we are walking in God's perfect peace. Kapag sinunod natin si Jesus at ang mga turo niya, tinatahak natin ang ganap na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So once again, remember your powerful GPS system. That's the Word of the Lord and the Holy Spirit. Number 2, let's commit ourselves sa pag-aaral ng salita ng Diyos and at the same time, prayerful seeking the Holy Spirit. At pangmuli, let's fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Saan pa ba tayo maghahanap pa ng something na dapat na mag-guide natin? Kundi ang Panginoong Jesus. Siya lamang, wala ng iba. Nasaan ka man ngayon, kapatid? Marahil you're in a crossroad, may mga decision making kang dapat gawin. Marahil may mga relationship issues ka with other people. O marahil hindi pa okay ang relasyon mo sa Diyos. The Lord is talking to us right now. Gusto mo ng isang buhay na ginagawa ang kalooban ng Diyos. The only source that we have, again, going back to our Lord Jesus Christ. Ang panalangin ko po sa ating lahat, mauhaw tayo sa salita ng Panginoong Diyos at sa pagkilos ng kanyang banal na Espiritu. Let's pray. Lord God, we thank you ngayong umagang ito, Panginoon, dahil you've reminded us that indeed, ikaw, wala na kong iba, aming Panginoong Jesus, ang ultimate guide na meron kami sa buhay na ito. Salamat sa inyong salita dahil inyo nang ipinahayag ang inyong mga plano, ang inyong mga naisin sa aming mga buhay. And we pray na sa part naman po namin bilang inyong anak, ay maging diligent kami sa pag-aaral ng inyong salita. Patawarin niyo po kami sa mga panahon, Lord God, na mas inuuna po namin ang ibang bagay, inuuna po namin ang social media, inuuna po namin ang mga bagay that, makes us busy. Instead of coming to you, reading your word, pag-aralan ng iyong salita. We ask forgiveness for that, Panginoon. At dahil doon, sa aming mga pagkukulang, hindi namin narinig ang banal na Espiritu na siyang nag-guide sa amin as we live our lives sa mundong ito. And we pray, Panginoon, na sa inyo pong biyaya at sa inyo pong habag, dulutin niyo po na magkaroon kami ng kauhawan, paglanais, malalim na desire to know you more at ang kalooban po ninyo sa buhay po namin through your word at sa pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila po ng mga pagkukulang po namin, you are there still, ginaguide kami, pinapamunahan kami, giving us wisdom. Salamat, Panginoon. We don't deserve kung ano man ang meron kami, pero yan ay galing sa inyo. That only shows how much you love each and every one of us. At mag-respond kami by loving your word, by loving you, and also following you as the Holy Spirit guides us. We thank you for this day, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga kapatid nito. Bless them abundantly, Panginoon. This is our prayer
in the powerful